Maubos na yung yaman, wag lang yung yabang. Totoo. Di ba? Top 1 ko, Cuatro Cantos in G. Yeah! Pero sa atin uso yung tubig lang yung chaser sa ano. Kasi pag nag-chaser ka ng soft drinks o juice, mas masakit kinabukasan ng ulo. Ah, kaya pala lagi masakit yung ulo ko. Yun, try mo ng water. Hi everyone! Welcome sa panibagong episode ng Little Talks. For tonight's video, meron tayong special guest. Nakita ko lang siya sa newsfeed ko sa Facebook. Kababayan natin siya sa Batangas. So same town kami. And natuwa ako sa mga content niya. Si Kuya Jess. Yes. Paring Jess Vlog. Paring Jess Vlog, yeah. Ilalagay natin yung Paring Jess Vlog. Simulan natin kasi na curious ako dun sa mga content mo about mga food content. And then yung isa pa na curious ako is ang tawag mo sa mga fans mo is Kalasinggero. Kalasinggero. Saan nagsimula yun? Kasi ako, parang mahilig akong pagka-day off, nag-get together mga kaibigan. Baga, parang out of nowhere na lang na lumabas na nasabi ko lang. Samahan, mga ganyan. Yeah. So, naniniwala ka ba dun sa talagang malakas daw mag-inom ang mga Batanggenyo? Naniniwala ako doon. Isa ko doon. Kasi isa yan sa mga notion sa mga bata. Kasi parehas tayong Batanggenyo, Batanggenya, ganyan. Parang pag, ay, mga Batanggenya, ganyan. Ay, malakas mag-inom yan, lakas ng barik bumarik. Tapos yung content mo ganun din, di ba? So, anong mo doon? Perspective mo doon? Mismo, based on my experience, nakita ko at naranasan ko mismo sa Batangas. Dahil doon naman ako talaga lumaki sa Batangas. Pero yung nakakatuwa sa atin, Kuya, yung inuman is hindi lang like bisyo or inuman na talagang lasing-lasing ka lang. Ay, minsan, samahan talaga yun, no? Samahan, mga pakikisama mo, sa mga kaibigan mo. So, matagal ka na dito, Kuya? Matagal-tagal na rin. Dumating ako dito sa Canada 2010. So, almost 14 years. So, paano nagsimula yung content creation? Nagsimula nung, siyempre, pandemic, di ba? Nung una, trip-trip ko lang siya. Well, nag-upload ako pero yung may mga music, yung walang mga voice-over. Basta nag-upload lang ako. Akala ko okay na yon. Tapos sabi ni Mrs., bakit hindi mo lagyan ng voice-over? Parang ayaw kong pakinggan yung boses ko sa record. Parang nahiya ako. So, nung one time, nag-try ako. Sabi niya, parang nagtuloy-tuloy na. Sabi ko, sige, pag magugustuhan ko, tutuloy-tuloy ko lang. Tapos, nung una ang sasama, hindi ko kursunada. Pero, habang tumatagal, nag-i-improve ako na nag-i-improve. Tapos, meron akong mga naging mentor dito na nagturo sa akin kung paano gawing tama yung pag-upload, yung mga rules and regulation. Ayun, doon ako naging seryoso talaga. So talagang na-enjoy mo talaga din yung process? Parang naging bisyo ko na siya eh. So may nakita ko isang content mo, yung sa Puchero. Nagulat ka. Oo, nagulat yung ba yung unang video? First time na nag-billion views ako. Meron pang isa, yung When I'm Back in Batangas? Yun, sunod-sunod na yun. Nagsimula yan sa Puchero, Batangas. Umuwi kami last March, birthday ng anak ko. Tapos, yun, may konting handaan. May tropa ako na magluluto. Yung si Chef Rai. Shoutout sa'yo. Tapos, habang nagluluto siya, sinasali niya yung basta yung chicharon sa Puchero, di ba? Yun yung nakakatakam doon eh. Ipiprito muna yun. So, pag gano'n, sabi ko, teka muna, videohan ko lang. Paloobat na ako noon. Parang 5% na lang siguro yung battery ng phone ko. Nakita ko, tapos sige, videohan ko. Tapos in-upload ko siya same day. Tapos after 2 days, nag-half million views. Tapos 1 week, nag-million views. Tapos dun, umangat yung yung marami na nang nag-follow. Tapos yun, sunod-sunod na yung million views ko. Yung When I'm Back in Batangas. Kasi totoo naman talaga, ang daming nakakamiss ng totoong food sa atin. Lalo na yung mga OFW, yung mga nasa abroad na pag nakita nila, nakakamiss. Pagkain. Di ba? Iba talaga. Kasi hindi mo nakakain yung dito eh. Parang makakain ka man, bibihira eh. Tapos hindi kagaya nun. Kasi since nagpo-food content ka, sige. ano yung pinaka-paborito mong namimiss sa Batangas? Siyempre, number 1 dyan, lomi. Ay, ako din, lomi din ako! Yung legit na lomi sa atin. Yung sobrang lapot. Yun. Tapos yung isa, yung goto, yung pampahulas namin pag mga lasing tuwing umaga. Yun ang paborito namin. So yung gotong Batangas. Yun yung mga sikat sa atin nakakamiss. May natikman ka na dito na talagang alam sa mga authentic na lomi. Iba-iba naman yung panlasa natin, di ba? Gusto ko sanang itry
Yung meron akong nakita na bagong bukas, kaso hindi ko pa siya napupuntahan. Gusto ko siyang itry. Yung iba naman na tikman ko, parang ibang version kasi, hindi siya Batangas eh. So, kanya-kanya naman ng version yan eh. Wala pa akong pagkakataon na itry yung nagbukas na lumihan. Parang alam ko yan sinasabi mo. Parang na-try ko na yan. Ano naman yung favorite pulutan ni Kuya Jess? Kalderetang kambing. Kalderetang Saka crispy pata. Kahit ano pa nakahain dyan, basta't may kambing, yun ang tatargeting ko. Paborito ng mga tito yan, sa mga sa atin, no? Oo. Like, pag may kambing, talagang sarap pulutan yan. Lalo na yung sampene. Sampene. Hindi ako masyado. Yeah. Hindi mo alam yun? Alam ko po, pero... pero yun yung yung... Di ba sa Ilocano may version sila yung laman loob, ginagawa nilang papaitan. Papaitan. Sa Batangas naman, yung laman loob ng kambing, ginagawang sampene. Sampene, yeah. Para lang siyang kaldereta na medyo maanghang din ng konti. Lamang loob maanghang. May ketchup, may tomato. Parang ganun din Kumain din, na-try ko na yun dati, pero kasi hindi mo ako masyadong nagmamaanghang, kaya hindi ko masyadong... Yun naman ang version ng Batangas sa pagdating ng pagluluto sa laman loob ng kambing, yung sampene. Since mga kalasinggero yung fans nyo, mga followers nyo, paring Jess Vlog, nakikita ko ang dami nyo nang naipon na mga bote-bote dyan. sa atin, sa Batangas, ano yung top 3 na alcohol nyo? Top 1 ko, 4 Cantos, yung gin. Yeah! Number 1. Top 1 natin yan. Tapos, siyempre, yan, Alfonso, tapos yung beer, yung dati, kursonada ko yung Red Doors, pero nung medyo nagkakaedad-edad na rin, yung yung Pale Pilsen. Pale Pilsen. Minsan, Nice. may chill days. Tito Vice, Pale Pilsen. Tito ba? Yun din sa akin. Top 1 ko, gin. Ay, nalaman tuloy, nagiinom tayo. Pero okay lang yan. Parang feeling ko kapag parang mostly ng mga Batanggenyo, 4 Cantos talaga. 4 Cantos agad. Diba? Pag alam mo, ay legit Batanggenyo to, 4 Cantos talaga. Pero Tapos tubig lang yung chaser. Ay, yun ang hindi ko kaya. Pero sa atin uso yung, kuya, yung tubig lang yung chaser sa Kasi pag nag-chaser ka ng soft drinks or juice, mas masakit kinabukasan ng ulo. Kaya pala lagi masakit yung ulo ko. Yun, try mo ng water. Pero hindi ko kasi kaya magtubig lang. Yun nga, mahirap nga lang lunukin, pero yung next day naman niya, maginhawa. I think sa mga kabataan, naghalo sila juice, o chaser nila juice. Sa mga kaedad natin. Nagkagano rin kaya yung nagsisindi ng ng gin? Dati, nung Kabataan high school. Yung mga chef-bot. Sisindihan yung bote, tapos aapoy, tapos sasaksak sa juice. Pabidahan pa yan. Sinong magaling? Dati marunong ako niyan, kuya, pero wala na. Hindi ko na alam. Ay, tsaka pag ang dito kasi, di ba, pag sa Batangas kasi, magagawa mo pa yon. Pero once nilipad mo na yung alak, syempre, na-try mo na yun. Kaya sabi nila, nawawala na yung kaya pag tinaray mo dito, hindi talaga siya nag-work. Nawawala na yung spirito. Oo, kasi di ba? Saka walang 4 dito di ba? Allowed naman ng 2 ata bottle per person. Kaya pag kami umuwi, minsan pinapasalubungan ako, mga tropa, gin or Alfonso. So marami nang dumadayo sa inyo dito mga nagiinom dyan? Oo, marami. Sabi ko nga sa isang vlog ko, kung sino mang may gustong dumayo, magpa-schedule lang kayo sa akin. Open naman. Schedule tayo, boy. Schedule tayo. Kaso busy na si Kuya, full schedule na daw siya, kaya nahirapan pa tayo today. Pero next time, malay nyo, may mag-cancel. May mag-cancel. Pwede ko kayong ipit-in. Book tayo, painom kay Kuya Jess. Yan. Paano mo naman, Kuya, napapagsabay? Di ba may trabaho ka dito? Content creation, full-time job. Full-time job. Tapos balita ko, may isa ka pang business na ginagawa. Partner ako doon sa printing sa AJ Custom. Kumbaga, pag may mga magpapa-custom ng mga hat or t-shirt, hoodies, yun, nag-i-inquire sila. Tapos, ko doon sa kumpare ko mismo. Ang mayari talaga ng AJ Custom is sa kumpare ko. Parang naging partnership lang ako, parang yung ganun. Kasi nung nagsisimula siya, parang nagpapagawa-pagawa ako ng mga custom na t-shirt. Pakigawa mo nga ako ng logo or something. Kasi graphic designer siya Tapos dumating na sa point na, yung parang kailangan ng, lumalaki na yung business. Parang marami na nagpapagawa. So, nag-open up na siya ng printing shop dito sa may Markham and Steels. Ayun, tapos naging na ako, parang business partner. So yun, sa mga naghahanap ng mga customized printing, shirts, caps, mugs, signage, mga ganyan po, yun, AJ's? Custom printing. Custom, doon. Visit lang kayo, lagay natin yan doon. Yes.
Pag-usapan natin yung kasalang Batangas. Kasi, alam mo, sikat sa atin yan, di ba? Magastos, magpakasal sa Batangas. Kulang daw ang 10 baboy pag nagpakasal sa Batangas. Minimum of 10. Minimum of 10! Yes, parang naging ano na siya naging tradisyon. Pero sa atin talaga, pag sinabing, yung iba, kinakabahan may pakasal sa Batanggenya ba? Kasi Batanggenya. kulang daw ang 10 baboy. Parang naging tradisyon na siya. Pagka magpapakasal ka sa isang Batanggenya, matik parang, mag-prepare ka ng 10 baboy. Right away, parang, Nagganyan kayo ni ate? 12 pa nga ata eh. Uso sa atin yung pagka before wedding, yung mga kinuha mong ninang-ninang, sasabitan mo ng mga karne, mga kung ano-ano, mga 1 kwarto ng baboy, yung ganon. Kaya pala pag natatakot na sila na pagsabit pa lang sa ninang, ganito na yung ibibigay mo. Alam niyo kung bakit? Kailangan malaki rin yung ibibigay ng ninang. Kaya natatakot din yung ninang at ninong pag kinuha sa kasal. Yun naman. Diba? Yun naman ang basihan. Ewan ko lang ha. Ito lang sa pagkakaalam ko po dahil pares tayong mga taga Batangas. Pag, halimbawa, kukunin kang ninang, magsasabit ka ng isang ganitong kalaking pata, ganitong mga suman, sari-sari, may tapa, alak. Pagkaalam ko, kung kukunin kang ninang and makikita mo yung natanggap mo, parang kabahan ka na pag sobrang laki ng binigay sa'yo. Kasi ibig sabihin nun, kailangan malaki-laki yung... Kailangan tapatan. Kailangan mong tapatan. Yes. Di ba? Kailangan parang, malaki-laki rin yung mo dyan. Abot mo dyan. Parang naging tradisyon na siya sa atin sa Batangas. Kaya ko magtumba ng 10 baboy. Tatumba lang. Tatayo ko pagkat. Pwede. Nakakatuwa na meron meron ganon. And hindi naman, alam mo, minsan naman sa akin din kuya, kung hindi naman hindi mo naman talaga kaya, syempre. Yes, diba? pagka depende rin naman kasi kung hindi naman talaga kaya, hindi naman parang kailangan baliin yung tradisyon. Oo, bakit naman? Diba? Totoo. Kasi anong gagawin mo kung wala ka namang may provide na ganon? Kung nagmamahala naman kayo, edi simpleng pamamaraan na lang. So ano naman kuya yung tingin mo, yung proud ka sa personality or characteristic ng isang Batanggenyo? Isang Batanggenyo is yun nga, meron nga kasabihan sa atin na maubos na yung yaman, wag lang yung yabang. Totoo. Di ba? Oh my God! Totoo yun! Na-remind ako dun. Hindi. Minsan kailangan nating balance natin yun eh. Pero sa Batangas talagang... Pag pumunta kayo sa Batangas, subukan nyo kahit sa isang kaibigan nyo na taga Batangas, ewan ko lang kung anong ma-experience nyo. Pag welcome sa inyo, napaka ng mga Batanggenyo. Kung paano mag-welcome ng tao. Ano yung pwede nating i-share or mabigay na advice sa mga followers natin, sa mga nagnanais na gustong pumunta dito sa Canada? Dito naman sa Canada, napakarami namang work. Basta huwag ka lang mamimili. Talagang ganun. Sa una, mahirap. Pero syempre, alangan namang palagi kang stay na lang doon. Hindi ka iisip ng ibang paraan para mag-upgrade ng konti. Para naman mapaginhawa yung buhay mo kahit pa paano. Syempre, kung mag-stay ka lang dyan, halimbawa, nagtrabaho ka lang parang kakarating mo lang, wala ka pang choice, di ba? Kahit saan lang kasi papatulan mo. Tapos tumatagal yung panahon, na mga 2 taon na, syempre, kailangan mo rin mag-isip kung ito ba talagang o gusto ko pang mag-upgrade, gusto ko pang meron akong para mas mapadali yung trabaho mo. Kasi hindi naman tayo pabata, patanda na tayo. So, patanda tayo ng patanda, kailangan pagaan din yung mga ginagawa natin sa buhay-buhay. Tama. Yung pag-stay sa comfort zone mo, minsan kailangan mo mag-isip paano tayo mag-iiba or mag-improve yung buhay natin. No? Kaya, yun naman. Thank you so much. I think that's it for tonight. Maraming salamat sa pagtanggap sa amin. And may request si Kuya. Request lang. Dito pala, bawal ka pala pumunta nang hindi ka magsha-shot. Yun ang one of the rules. Dahil daw, mga kalasinggero, sige, magsha-shot tayo. Yan. Yes. Okay. Okay na. Matatawa ka dito. Meron akong certification na nakita dito sa bahay ni Kuya Jess, ni Paring Jess Vlog. At talaga namang napaka-importante ng certification na ito. Kaya pala, yung mga lahat na pumupunta dito, mga bisita, required daw pala mag-shot. So, shot tayo kay Kuya Jess. At ito, pakita ko sa inyo.
Ito pala ay galing sa San Miguel University. In recognition of successfully perfecting the art of consuming alcoholic beverages, Bachelor of Science, Alcohol Consumption. So, ikaw lang pala yung may ganito sa Toronto. Oo, ako lang. Ako pa lang. Paano ito makakuha ng isa? Saan ako mag-enroll? Parang gusto ko rin ng ganito. Feeling ko milestone ng buhay. Anyways, game. Shot tayo. Pakita natin anong natin. Kasi sa mga susunod na bibisita dito, siyempre, content creation, collaboration din. Pwede kayong dumayo, basta magpa-schedule lang kayo. Kasi mahirap na schedule ni Kuya Jess ngayon. Puno na. Puno na ngayon December, pero pag may nag-cancel, malay nyo, may singit ko kayo. Anong inumin natin, Kuya? Ikaw, huwag kang pumili kung anong gusto mo. Sa pula o sa green. Takot ako sa pula. Sa green na lang Ay, tayo. sa green na lang. Sige, green na lang. Ano ikaw na, Kuya? Sige, nahiya ako, Kuya. Okay. Yan. Cheers! Ay, ito yung kanina. Red label. Doon lang tayo sa medyo light. Light ba yan? Parang parehas lang yan Parehas lang. Hindi ko po kasi kilala yan Hindi mo ba kilala? Papakilala ko sa iyo. Ayun, thank you so much, Ate Lea. Tama, Ate Lea. Anong pangalan anak niyo po ba? Kyrie. Kyrie! Hi, Kyrie. Nice to meet you. Kaya, Kyrie. Yeah, thank you po sa inyo sa pagtanggap. Thank you, Kuya Jess. Welcome. Sobrang appreciated po. And, yun, last message sa mga viewers. Yeah, sa mga viewers natin dyan, basta huwag niyong kakalimutan, pag day off nyo, shot puno. Shot mo na! Cheers! Cheers, mga kalasinggero. Uy, dami nun, ha?